Sa isang tahimik na baryo sa probinsya, may isang alamat na matagal nang ikinakatakot ng mga tao, ang aswang. Isang nilalang na kilala sa kanyang kakayahang magbago ng anyo at maghasik ng takot sa mga tao. Ngunit hindi lahat ng kwento tungkol sa aswang ay ganap na kwento ng takot. Mayroon ding mga kwento ng tapang, lakas ng loob, at paghihiganti na makakatagpo sa mga makapangyarihang nilalang. Isa na rito ang kwento ng isang aswang na sa huli ay natalo ng isang albularyo na may kakaibang gabay, ang isang kapre. Magandang araw mga kakwentuhan. Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang kwento na puno ng misteryo, kababalaghan, at mga nilalang na hindi natin madalas makita sa araw-araw. Pero bago tayo magsimula, nais ko munang ipakilala ang mga pangunahing karakter sa ating kwento. Una na riyan si Tomas, ang isang batang lalaki mula sa baryo na naging saksi sa labanang ito. Hindi siya isang bayani o isang taong may malalaking kapangyarihan, pero siya ang naging gabay at tagaulat ng kwentong ito. Sa kabila ng kanyang kabataan, siya ay may natutunan sa mga nakakatakot na pangyayari na magbabago ng kanyang pananaw sa mundo. Pangalawa ay ang aswang, isang nilalang na hindi maipaliwanag ng agham, ngunit sa mga mata ng mga tao sa baryo, siya ay isang nilalang na nagpapanggap na tao, ngunit may kakayahang magbago ng anyo, kadalasan sa gabi, upang mahunting ng buhay ng tao, lalo na ang mga bagong panganak. Walang nakakaalam kung saan ito nagmula o paano ito naging ganito, pero isa lang ang sigurado, ang aswang na ito ay isang malupit at hindi matitinag na kalaban. Ngunit ang kwento ay hindi magiging ganito kasimple. Dumating sa baryo ang isang albularyo, si Aling Rosa, isang matandang babaeng may malawak na kaalaman sa mga kababalaghan. Siya ay hindi katulad ng ibang albularyo na nakikita natin sa mga kwento. Siya ay may isang hindi pangkaraniwang gabay, ang isang makapangyarihang kapre na tinatawag niyang Kip. Hindi kagaya ng mga kapre na madalas takutin ang mga tao, si Kip ay may malasakit at may hangaring protektahan ang mga tao sa baryo, lalo na si Aling Rosa. Ayon kay Aling Rosa, may lihim na koneksyon siya sa kapre, at sa tuwing kailangan, siya ay tinutulungan ni Kip upang maprotektahan ang mga hindi nakikita ng mata, ang mga nilalang ng dilim. Isang araw, ang aswang na matagal nang nagpapahirap sa baryo ay muling nagpakita, ngunit ngayon, hindi na ito ang aswang na takot na lang sa mga tao. Naging mas malupit ito at mas matalino, kaya't hindi na alam ng mga tao kung paano ito labanan. Kailangan nilang humingi ng tulong kay Aling Rosa at kay Kip upang pigilan ang takot na dulot ng aswang na ito. Ngunit, kahit na ang gabay ni Kip ay napakamakapangyarihan, hindi garantiya na ito ay magiging madali. Habang nagpupulong sila at tinitiyak ang kanilang mga plano, nakaramdam si Tomas ng matinding takot. Hindi siya sigurado kung kayang talunin ang nilalang na ito. Ang aswang ay may kakayahang magbago ng anyo at magtago sa dilim, kaya't hindi madali itong matutukan. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, alam ni Tomas na walang ibang makakagawa ng hakbang kundi sila lang, ang mga natitirang tao na hindi umatras. Ang labanan ay nagsimula sa gitna ng madilim na kabubatan, kung saan nagtatago ang aswang. Sa simula, tila walang makikita, ngunit ang nararamdaman nilang presensya ay nagdudulot ng takot sa kanilang mga puso. Ang aswang, sa kanyang pinakamalupit na anyo, ay naglabas ng isang malakas na halakhak na bumangon mula sa kalaliman ng kabubatan. At sa isang iglap, ang gabay na kapre, si Kip, ay lumitaw mula sa mga puno, ang kanyang mga mata na kumikislap sa dilim, ang kanyang katawan na puno ng matitinding lakas na mula sa kalikasan. Hindi nila alam kung paano magtatapos ang labanan. Makakayanang talunin ni Kip ang aswang. O may mas malalim na lihim na maglalantad sa kanila bago pa man matapos ang gabay na ito.
Sa kasalukuyan, ang kwento ay patuloy na bumangon, at ang pagtatapos ay naiwan sa isang matinding cliffhanger. Hanggang sa susunod na kabanata, ang tanong ay nakabitin, ano nga ba ang mangyayari sa huling labanan? Ang malamlam na liwanag ng buwan ay nagbigay liwanag sa madilim na kagubatan, ngunit sa kabila ng mga sinag nito, ang bawat anino ay tila buhay, nagmamasid at naghihintay. Nasa gilid ng kagubatan, si Tomas ay hindi mapakali, ang puso niya ay mabilis na tumitibok habang ang malamig na hangin ay humahaplos sa kanyang balat. Tinutok niya ang kanyang tingin sa harap, kung saan matatanaw nila si Kip, ang kapre, na ngayoy naglalakad ng mabigat at matatag. Ang presensya ng kapre ay matindi, hindi lang sa kanyang laki, kundi sa aura ng kapangyarihan na nagmumula sa kanya. Ang mga mata ni Kip ay kumikislap, ang matalim niyang mga pangil ay naglalabas ng nakakatakot na liwanag. Si Aling Rosa, na matagal nang nagtatrabaho bilang albularyo sa baryo, ay tahimik na nagmamasid mula sa likuran, ang mga kamay niyang mahigpit na nakahawak sa isang maliit na bag ng mga halamang gamot. Habang ang grupo ay naghahanda, ang kagubatan sa kanilang paligid ay tila tahimik, ngunit ang katahimikan na iyon ay kumikilos bilang isang hudyat na may mas malaking puwersa na nagmamasid sa kanila. Ang aswang ay hindi simpleng kalaban, sabi ni Aling Rosa, ang kanyang boses ay mabigat at puno ng kabang hindi maipaliwanag. Minsan, hindi lang siya isang nilalang na naghahanap ng dugo. Siya ay isang nilalang na naglalakad sa pagitan ng ating mundo at ng mga mundong hindi natin kayang makita, at sa bawat hakbang, siya ay nag-iwan ng isang bakas na mahirap tanggalin. Tinutok ni Tomas ang mga mata sa babaeng albularyo. Ang mga salita ni Aling Rosa ay nagpapalalim ng kanyang takot. Hindi na ito tungkol sa isang simpleng laban sa isang nilalang ng dilim. Ito na ay isang labanan sa mga puwersa na wala silang tunay na pag-unawa, isang laban na malamang ay magtutulak sa kanila sa isang mas malalim na bahagi ng hindi nakikitang mundo. Ano ang ibig mong sabihin, Aling Rosa? Tanong ni Tomas, ang boses ay nanginginig sa takot. Kung ganoon pala, paano natin malalaman kung matatalo natin siya? Kung ang aswang ay may kakayahang maglakbay sa mga dimenyon. Si Aling Rosa ay tumingin kay Tomas ng matagal, tila nag-isip ng sagot. Ang aswang na ito ay hindi basta aswang. Ang nilalang na ito ay isang tagapagbantay ng mga nakatagong lihim, isang tagapangalaga ng mga puwersang hindi nararapat makialam sa ating mundong ibabaw. Kung gusto mong malaman kung paano siya tatalunin, kailangan mo munang intindihin ang kanyang layunin. Habang nagsasalita si Aling Rosa, ang dilim sa paligid nila ay tila lumalalim pa. Tumindig ang balahibo ni Tomas. Minsan ay may naririnig silang mga yabag mula sa loob ng kagubatan, ngunit wala ni isa sa kanila ang makakita ng anuman. Kailangan natin ng plano, wika ni Kip, ang boses ng kapre ay parang isang malalim na tunog mula sa ilalim ng lupa. Hindi sapat ang lakas, kailangan natin ng tapang at tamang hakbang. Ang mga salitang ito ay nagpapaalala kay Tomas ng isa pang bahagi ng kwento ng aswang na narinig niya mula sa matatanda sa baryo. Ang aswang na tinutukoy nila ay hindi lamang malupit sa gabi. May mga pagkakataon na siya ay nagpapakita bilang isang ordinaryong tao sa araw. Ang kanyang kakayahang magbago ng anyo ay isang bihirang kapangyarihan, at alam ni Tomas na hindi nila basta malalaman kung nasaan ang aswang. Samantala, si Aling Rosa ay naglabas ng isang maliit na libro mula sa kanyang bag, isang aklat ng mga sinaunang ritual at mga lihim ng mga nilalang ng dilim. Kailangan nating maghanda, sabi niya, ang mga mata ni Aling Rosa ay kumikislap habang binabasa ang isang lumang pahina. Ang aswang ay may isang uri ng mahika na nagpapaikot sa kanyang mga biktima.
Hindi ito isang ordinaryong nilalang na mapapalakas sa pisikal na lakas lang. Kailangang magkaroon tayo ng kaalaman dahil ang kanyang tunay na kahinaan ay matatagpuan lamang sa mga lihim ng kanyang pinagmulan. Nakangiti si Tomas sa nakikita niyang pagtutok ni Aling Rosa sa kanyang libro, ngunit ang takot sa kanyang dibdib ay hindi nawawala. Habang si Kip ay nagmamasid sa paligid, tila isang bagay ang nagbabalik loob sa kabubatan. Ang hangin ay nagsimulang magbago. Ang tahimik na mga puno ay parang nag-uusap, nag-iingat ng mga lihim na matagal nang nakatago. Maghanda na tayo, sabi ni Aling Rosa, ang boses ay seryoso. Ang aswang ay malapit na. Bago pa man magsimula ang laban, isang matinding ingay ang narinig mula sa kabubatan. Parang may isang nilalang na sumugod mula sa likuran nila. Ang mga mata ni Tomas ay nagsimulang kumislap, ang kanyang katawan ay hindi mapakali sa nararamdamang presensya. Sa kabila ng mga palatandaan ng labanan, may isang bagay na hindi pa nila alam, ang aswang na kanilang hahanapin ay hindi isang simpleng kalaban. Kung titignan mo ito mula sa isang mas malalim na pananaw, baka ang aswang na ito ay may mga koneksyon na nag-ugnay sa mas malalalim na misteryo na hindi pa nila kayang unawain. Habang tumitibok ang kanilang mga puso, ang kadiliman ay nagsimulang magtaglay ng mga bagong tanong. Ang aswang, ang kapre, at si Aling Rosa, lahat ay may bahagi sa kwento, ngunit may malalim na lihim na nakatago pa. Sino ang magwawagi sa laban na ito? Habang ang malamlam na buwan ay patuloy na naglalabas ng liwanag sa kabubatan, ang mga puno ay nagsimulang mag-ingay, parang may mga nilalang na nagmamasid sa bawat hakbang nila. Si Tomas, na halos hindi makagalaw sa takot, ay nagdadalawang isip kung tama bang sumunod siya sa mga nakatanda. Ang lahat ng ito ay masyadong malupit para sa isang batang katulad niya. Nais lang niyang maging ligtas, ngunit nararamdaman niyang may mas malalim na dahilan kung bakit siya napasama sa labanang ito. Ang mga mata ni Aling Rosa ay nagsimula ng magningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tinutok niya ang tingin sa isang puno, at sa isang mabilis na galaw, tinanggal niya ang isang dahon mula rito at isinama sa kanyang mga ritual. Ang aswang na ito ay hindi basta nilalang, wika ni Aling Rosa habang pinagmamasdan ang mahahabang anino sa paligid. Siya ay isang espiritu ng paghihiganti, isang nilalang na may koneksyon sa mga kaluluwa ng mga hindi pa natatagpuan. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang takot, at ang bawat pagnanasa niya ay may pagnanais na magbigay parusa sa mga nang-iwan sa kanya. Si Kip, ang kapre, ay hindi nakaligtas sa mga saloobin ni Aling Rosa. Tumayo siya ng matangkad at nagsimulang maglakad sa paligid. Bagamat malaki at matipuno, may mga pagkakataon na tila wala siyang takot. Ang aswang ay hindi isang ordinaryong kaaway, sabi niya sa seryosong tono. Hindi natin siya matatalo ng basta-basta. Ang kanyang kapangyarihan ay nagmumula sa isang lugar na hindi natin kayang abutin. May mga kasunduan siya sa mga nilalang ng dilim, at hindi siya basta-basta maghihiwalay sa kanila. Si Tomas ay nagtataka, hindi pa lubos na naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng kapre. Kung ganoon, bakit tayo nandito? Paano natin siya matatalo kung may mga nilalang pa siyang kinikilala? Ang tanong ni Tomas ay hindi nasagot agad. Sa halip, si Aling Rosa ay muling tumingin sa kanyang aklat. Ang aswang na ito ay may isang matinding ligaya sa paghihiganti, ngunit may lihim siya na hindi pa natin nakikita, sabi ni Aling Rosa. Kaya niyang manipulahin ang mga kaluluwa ng mga patay, at may mga pagkakataon na nagiging bahagi siya ng mga multo na naghahanap ng pag-aaliw. Ngunit hindi siya ang pinakamalupit na aswang na nakita ko. Kung titignan natin siya mula sa ibang perspektibo, ang tunay niyang layunin ay ang magkaroon ng kontrol sa mundo ng mga patay.
Habang pinagmamasdan ni Tomas ang mga nangyayari, isang malakas na sigaw ang umabot sa kanilang pandinig. Isang hindi maipaliwanag na tunog ang nagpasabog ng katahimikan sa kagubatan, parang isang nilalang na sumabog mula sa ilalim ng lupa. Ang mga puno ay nagsimulang mag-alog, at ang hangin ay nag-iba ng direksyon, tila may isang bagong puwersa na dumating. Ang aswang ay narito na, bulong ni Kip habang nakatingin sa malalayong puno. At siya ay may kasamang mga kaluluwa. Sa kabila ng takot, si Tomas ay naramdaman ang isang kakaibang pakiramdam. Parang may mga mata na nakatingin sa kanya mula sa dilim, ngunit nang tumingin siya sa paligid, wala siyang makitang anuman. Tila ba ang aswang na kanilang hinahanap ay nagmamasid sa kanila mula sa mga anino? Isang kilig ng takot ang dumaan sa kanyang katawan. Anong gagawin natin? Tanong ni Tomas sa kanila. Bakit parang naririnig ko siya? Ang mga mata ni Aling Rosa ay kumislap, at mula sa kanyang bag, kumuha siya ng ilang halamang gamot at nagsimulang magdasal. Ang aswang ay may kakayahang manghikayat ng takot, ngunit hindi siya makakapagtagumpay sa mga makapangyarihang espiritu na may malasakit sa atin. Kung ang aswang ay gagamit ng kaluluwa laban sa atin, kailangan nating humingi ng tulong mula sa mga espiritu na nararapat magbigay proteksyon. Habang nagsisimula ang ritual ni Aling Rosa, ang kagubatan ay nag-iba ng anyo. Ang mga anino ay nagsimulang maglakbay sa mga puno, at may mga malalaking mata na sumik sa dilim. Hindi ako makapaniwala na magagawa ito ni Aling Rosa, sabi ni Tomas sa sarili, ngunit hindi pa rin siya nakakaramdam ng ginhawa. Sa bawat pagdasal ni Aling Rosa, ang paligid ay patuloy na binabalot ng takot. Hindi nila alam kung sino ang tunay na nangunguna sa kabubatan, ang aswang na tinutugis nila, o ang mga espiritong nagmumulto sa gabi. Ang aswang ay isang nilalang na matagal nang naghintay ng pagkakataon upang muling mangibabaw, ngunit sa pagkakataong ito, mukhang hindi siya makakamtan ng madali. Ang kasaysayan ng kanyang paghihiganti ay sumasalamin sa matinding pagkasira ng balanse sa pagitan ng mga buhay at patay. Kung matatalo nila siya, hindi nila alam kung anong epekto ang hatid nito sa kanilang mundong ibabaw. Sa harap ng dilim, ang takot ay patuloy na lumalalim. Hindi pa tapos ang laban, sabi ni Kip habang muling nagmamasid sa kagubatan. Ang tunay na lakas ng aswang ay hindi nakikita, ito ay nasa ilalim ng ating mga paa. Nasa ating mga kaluluwa siya nakatago, at sa bawat hakbang, patuloy niyang pinapalakas ang kanyang kapangyarihan. Hindi pa natapos ang ritual, at ang takot ay patuloy na nag-aalab sa bawat paghinga. Muling nagbulong ang hangin at naglakbay ang mga anino. Ang paghihiganti ng aswang ay malapit ng magtagumpay, ngunit may mga puwersa silang hindi pa nasusubukan. Ang tanong na lamang ay, sino ang unang susuko, ang mga buhay, o ang mga patay? Ang kagubatan ay patuloy na nagiging mas madilim, at habang ang hangin ay sumusuong sa mga sanga ng mga puno, tila may mga mata na nagmamasid mula sa dilim. Si Tomas, na sa mga nakaraang sandali ay tanging saksi lamang sa mga pangyayari, ay nagsimula ng makaramdam ng matinding takot. Para bang ang bawat hakbang niya ay may kasamang mga puwersang hindi niya kayang kontrolin. Lahat ng ito ay tila isang masalimuot na panaginip, ngunit ang mga tunog ng kalikasan, at ang mga hindi matukoy na ingay sa kabubatan, ay patuloy na nagpapaalala sa kanya na ang labanan ay malapit nang magsimula. Aling Rosa, mahinang tinig ni Tomas, hindi ko kayang magpatuloy. Hindi niya alam kung siya ba ay natatakot sa aswang, o kung ang mga lihim na ipinagkait sa kanila ng kapre, ay hindi sapat upang ihanda sila para sa mangyayari. Hindi niya rin matanggap na siya, isang batang wala pang karanasan sa ganitong uri ng laban, ang pipiliing magdala ng labanang ito.
Si Aling Rosa, na patuloy na nakatutok sa kanyang aklat at mga halamang gamot, ay hindi agad tumugon. Ang kanyang katawan ay tila mas matanda at mas mahina sa dilim, ngunit ang mga mata nito ay kumikislap ng matalim. Hindi mo pa ito lubos na naintindihan, Tomas, wika niya ng mahina. Ang takot mo ay bahagi ng kalaban. Huwag mong hayaan na ito ang magtakda ng iyong landas. Ngunit si Tomas ay hindi makatanggi sa nararamdaman niyang takot. Minsan ay naisip niya, baka siya na lang ang magiging dahilan ng pagkatalo ng lahat. Ang aswang ay isang nilalang na may matinding kapangyarihan, at si Kip, bagamat isang kapre, ay hindi rin garantiya na magwawagi sila. Kung tutuusin, si Kip at si Aling Rosa ay may kani-kanyang mga limitasyon. Si Kip, sa kabila ng kanyang lakas, ay hindi nakapagbibigay ng konkretong sagot kung paano talunin ang aswang sa mga ganitong uri ng laban. Habang patuloy silang nagmamasid sa kagubatan, naramdaman ni Tomas ang isang presensya na tila lumalapit. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, at ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig. May nararamdaman akong kakaiba, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Bago pa man makapagsalita si Aling Rosa, ang isang malupit na hangin ay sumambulat mula sa isang direksyon. Nagkaroon ng biglaang kilig na umabot sa buong kagubatan. Isang tunog na parang isang nilalang na sumabog mula sa dilim. Si Kip, na noon ay nagmamasid sa paligid, ay mabilis na tumayo at nagsalita ng malalim. Nandyan na siya. Huwag kayong magpapadala sa ingay. Ang aswang ay hindi na nagtatago. Sa isang iglap, isang anino ang lumitaw mula sa gitna ng kagubatan. Ang malaking nilalang na ito ay lumakad ng mabigat, ang mga mata ay kumikislap ng pula sa dilim. Ang aswang ay nagbago ng anyo, nagkaroon ng hitsura ng isang matandang lalaking walang kaluluwa. Ang mukha ay tadtad ng galos at pasa, at ang mga kuko ay mahahabang pangil. Aling Rosa, sigaw ng aswang, matagal ko nang pinaplano ang araw na ito. Ang mga nilalang na tulad mo ay may takot din sa mga patay. Hindi mo ako kayang pigilan. Hindi ikaw ang makakapagsabi ng kapalaran ng bawat isa sa atin, sagot ni Aling Rosa ng matapang. Ngunit ang boses nito ay may halong pangamba. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ritual. Ang mga daliri ay kumakanta sa hangin habang nagsasagawa ng isang sinaunang dasal. Hindi mo ako matatalo. Hindi mo kami matatalo. Habang tumatagal, ang aswang ay lalong lumalakas. Ang mga anino sa kagubatan ay nagiging mas malinaw, at bawat sipa ng hangin ay tila nagsisilbing paalala na ang laban ay hindi magiging madali. Si Tomas, na nasa likuran ng grupo, ay hindi alam kung anong gagawin. Lahat ng nararamdaman niyang takot ay bumangon mula sa kanyang dibdib at halos magpuno sa kanyang isipan. Pati si Kip, na matagal nang walang kagalakan sa mga ganitong laban, ay hindi pa rin makakita ng paraan upang talunin ang aswang. Tinutok ni Tomas ang tingin sa aswang at nakita niyang sa bawat hakbang nito ay ang buong kagubatan ay parang natutukso. Ang mga puno ay nanginginig at ang bawat sanga ay parang kinakalabit ng isang hindi nakikitang kamay. Ang aswang, na nagtataglay ng puwersa ng mga kaluluwa, ay tila nagiging mas malakas habang lumalapit. Sa isang segundo, ang kagubatan ay naging isang lugar ng takot at kaguluhan. Si Aling Rosa, na nagsusumamo sa mga espiritu, ay nagtakda ng isang malupit na desisyon. Tomas, sabi niya, ang mga mata ay nagliliwanag, kung hindi mo kayang magpatuloy, umalis ka na ngayon. Minsan, ang hindi paglabas ay hindi kabiguan. Ang pagtanggap sa takot at paggamit nito ay isa ring uri ng lakas. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng higit pa, isang malakas na sigaw ang tumama sa kanilang pandinig mula sa kaloob-looban ng kagubatan. Isa itong sigaw ng isang kaluluwa,
isang kaluluwang nagbabalik upang maghiganti. Si Thomas ay hindi nakagalaw, ngunit si Kip ay nagsimula ng maglakad patungo sa pinagmumulan ng sigaw. Hindi ito natatapos ngayong gabi, wika ni Kip, ang kanyang boses ay puno ng seryosong babala. May mas malalim na dahilan ang aswang na ito. Hindi lamang siya naghahanap ng pagkakaisa ng mga kaluluwa. May mga nilalang na hindi pa natin kayang labanan, ngunit ngayon, nasa kabubatan ang tunay na puwersa. Bago pa makapagsalita si Thomas, isang napakalakas na tunog ang umabot sa kanilang pandinig, isang tunog na nagmula sa mga puno, mula sa pinakamalalim na bahagi ng kabubatan. Lahat ng kanilang nararamdaman ay tila nagiging mas malupit, mas matindi. Ang tanong na sumailalim sa bawat isa sa kanila ay hindi na lang kung paano nila matatalo ang aswang, kundi kung anong puwersa ang kanilang tinutulungan, at kung kaya nilang buhayin ang mga lihim ng kagubatan na nakatago sa dilim. Habang patuloy ang malupit na sigaw na umabot mula sa kailaliman ng kabubatan, ang bawat isa sa kanila ay nakatayo sa isang matinding katahimikan. Ang hangin ay parang isang mabagsik na hayop na humihigop sa kanilang lakas, at ang mga anino ng mga puno ay nagsimula ng magdikit-dikit, nagiging isang pader na naglalaman ng mga lihim. Si Thomas ay nakatayo, ang kanyang katawan ay gumagalaw sa takot at hindi malaman kung ano ang susunod na hakbang. Sa bawat segundo, ang tunog ng mga kaluluwa na parang mga alon sa dagat ay patuloy na pumapalo sa kanyang tainga. Hindi natin kayang magtagal dito, Aling Rosa, sabi ni Thomas, ang kanyang boses ay mabigat at puno ng pangamba. Ang aswang ay hindi basta-basta, at ang mga kaluluwang kasama niya hindi ba't masyadong malakas para sa atin. Si Aling Rosa, na hindi pa rin tumitigil sa kanyang ritual, ay huminga ng malalim. Thomas, hindi ito ang panahon para magdalawang isip. Ang aswang na ito ay may pakana, isang nilalang na hindi lamang nanghihiganti. Siya ay naglalakbay sa pagitan ng dalawang mundo, at sa bawat hakbang na tinatahak natin, mas lalalim ang ating pagkalugmok sa dilim. Si Kip, na noon ay hindi pa nagsasalita, ay biglang umungol ng mabigat. Kailangan natin ng higit pa sa lakas. Kung gusto nating mabuhay, kailangan natin ng kaalaman, at ang kaalaman ay nasa kamay ng mga nilalang ng dilim. Ang mga salitang iyon ay pumasok sa isipan ni Thomas. Ano ibig mong sabihin? Paano tayo makakahanap ng tulong mula sa mga nilalang ng dilim? Kumindat si Kip at ang kanyang mga mata ay kumislap sa dilim. Hindi ko pa lubos na natutuklasan ang lahat ng lihim ng aswang, ngunit alam ko na ang mga puwersa na tumutulong sa kanya ay hindi basta-basta maiiwasan. Lahat tayo ay pinapahina ng takot, at sa ating pagnanais na manatiling buhay, naging parte tayo ng mas malaking laro. Wala sa atin ang makakalabas ng buhay nang hindi natin makikilala ang ating kalaban. Ang mga salita ni Kip ay nagpataas ng tensyon sa pagitan nilang lahat. Si Thomas ay hindi makagalaw, ang mga mata ay nakatutok sa nilalang na patuloy na dumarating mula sa dilim. Ang aswang ay nagiging mas malapit, at ang mga mata nito ay kumikislap ng mapanirang pula, tulad ng dalawang naglalagablab na apoy sa gitna ng dilim. Sa bawat hakbang nito, ang mga kaluluwa na kanyang pinaniniwala ang alagad ay nagsimulang magbigay ng tunog, isang tunog ng paghihirap at pagnanasa. Ang aswang, sa wakas, ay nagpakita ng kanyang buong anyo. Aling Rosa, sigaw ng aswang, ang boses nito ay parang isang sigaw mula sa pinakamalalim na impyerno. Hindi ko na kayang maghintay. Walang makaliligtas mula sa galit ng aking mga kaluluwa. Walang magtatagumpay laban sa aking pagnanasa. Nagpatuloy si Aling Rosa sa kanyang ritual, ngunit sa bawat galaw, ang mga anino ay nagsimulang magbago. Ang kanyang mga salita ay nawawala sa hangin, ang kanyang mga mahika
ay tila hindi na kayang hadlangan ang puwersa ng aswang. Ito ang iyong huling pagkakataon, sabi ni Aling Rosa, ang kanyang tinig ay may kalakip na kaba. Kahit ang puwersa ng mga patay ay hindi magtatagal kung ang kanilang galit ay haharapin ng katotohanan. Ngunit ang aswang ay hindi tumigil. Ang katawan nito ay lumalaki, ang mga pangil nito ay parang mga pangil ng dambuhalang hayop. Wala nang katotohanan sa mundo ng mga patay. Ang katotohanan ay tanging paghihiganti. Hindi mo ako kayang pigilan, Aling Rosa. Ang katawan ni Tomas ay tila kinakalabit ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang takot ay nangingibabaw, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang magdilim, ang kanyang utak ay puno ng mga hindi maipaliwanag na larawan. Kailangan niyang magdesisyon, susunod ba siya sa takot, o haharapin ang anino ng kanyang pinagmulan. Aling Rosa, ang kanyang boses ay nagngangalit, paano natin matatalo ito? Hindi ko na kaya. Si Aling Rosa, na sa kabila ng kanyang matinding kalagayan ay nagpatuloy sa pagdadasal, ay hindi tumigil sa pagpapalakas ng kanyang mahika. Tomas, kailangan mo ng tapang. Ang aswang na ito ay hindi lang puwersa ng dilim. Siya ay puwersa ng ating takot. At kung hindi natin haharapin ang ating takot, hindi tayo makakaligtas. Mula sa madilim na kagubatan, isang tunog na parang malalaking paa ang umabot sa kanilang pandinig. Ang mga anino ay nagsimulang magsalubong, at ang mga kaluluwa ay nagsimulang magsambit ng mga salitang hindi nila maintindihan. Parang ang buong kagubatan ay isang malaking kaluluwa na nagsasama-sama sa ilalim ng pamumuno ng aswang. Hindi ko na kayang maghintay, Aling Rosa. Hindi ko na kayang ipagsapalaran ang buhay ko para dito, sigaw ni Tomas. Ang kanyang mga mata ay magsimulang mangilid ng luha, ang takot ay kumapit sa kanyang bawat ugat. Ngunit sa harap ng kanyang takot, isang malupit na sigaw ang bumaon sa hangin, isang sigaw ng kaluluwa na nagmumula sa mga puwersang hindi pa nila kayang intindihin. Ang sigaw na iyon ay nagdulot ng isang alingaungaw na parang ang buong kagubatan ay nais sumabog. Si Tomas ay tumingala at sa kanyang mga mata, nagkaroon ng isang kahulugan ng dilim. Ang sigaw na tumama sa hangin ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam sa buong kagubatan. Hindi na ito ang mga kaluluwa ng mga patay na pumuputok mula sa dilim, kundi isang mas malupit na nilalang na bigla ang sumabog sa harap nila. Habang si Tomas ay nakatayo, ang hangin ay nag-iba ng direksyon. Nagkaroon ng isang malupit na alon na tumama sa kanilang mga katawan, na nagdulot ng pakiramdam ng pagkabighani at hindi maipaliwanag na takot. Aling Rosa, na patuloy na nagdasal at nagsasagawa ng kanyang ritual, ay hindi nakaramdam ng kaluwagan. Sa kabila ng kanyang mga dasal, ang puwersang dumaan sa kabubatan ay hindi natitinag. Hindi ito ordinaryong aswang, wika ni Aling Rosa, ang kanyang tinig ay matigas, ngunit may halong pangamba. Ang aswang na ito ay hindi lang isang nilalang ng dilim. Siya ay may koneksyon sa isang puwersa na hindi natin kayang labanan. Ang galit ng mga kaluluwa ay hindi lang basta nagmumula sa kanyang pagkamatay. Ang nilalang na ito ay nagmula sa mga kaluluwa na nagnais ng hindi malulutas na paghihiganti. Bumangon ang takot sa puso ni Tomas. Hindi siya sigurado kung anong ibig sabihin ng Aling Rosa. Ang aswang na nakaharap nila ay tila hindi lang isang simpleng nilalang na nanghihiganti sa buhay, parang may mas malalim na lihim na tumago sa likod ng mga mata nitong kumikislap ng pula. Ano bang ibig mong sabihin? Tanong ni Tomas, ang boses ay puno ng kalituhan. Kung ganon, paano tayo makakaligtas kung siya ay may kontrol sa mga kaluluwa? Hindi ba't imposible tayong magtagumpay? Si Kip, na matagal ng tahimik, ay biglang sumabat. Ang aswang na ito ay hindi lang namamatay, Tomas.
Hindi siya basta nananakit o nagtatago sa ilalim ng kagubatan. Siya ay may kakayahan magpagalaw ng kaluluwa ng mga patay, at may lihim siyang itinagong sa ating harapan. Ibinuka niya ang mga mata ng nakaraan at tinuwa ang mga kasunduan sa mga espiritu na hindi natin kayang suwayin. Nagpatuloy ang usapan, ngunit ang mga anino sa paligid nila ay nagsimulang kumilos. Biglang may lumabas na isang anino mula sa madilim na kabundukan, at sa isang kisap mata, ang isang malupit na nilalang ay tumayo sa harap nila. Hindi ito ang aswang na kilala nila. Hindi isang nilalang na may pangil o maitim na balat. Ito ay isang tao, isang pormang walang kaluluwa, na mukhang lumabas mula sa kaharian ng mga patay. Ang katawan nito ay parang biktima ng mga malupit na eksperimento, ang balat ay maluwag at nanlilimahid sa dugo. Ito ba talaga ang aswang? Tanong ni Tomas, ang kanyang boses ay halos pabulong. Ngunit hindi siya tumugon sa kanya. Ang nilalang na ito ay nakatingin lang kay Tomas, ang mata ay kumikislap ng mga hindi maipaliwanag na lihim. Sa bawat hakbang ng nilalang na ito, parang nadirinig nila ang mga kaluluwa ng mga patay na nagsasalita sa hindi maipaliwanag na wika. Si Aling Rosa ay napatigil, at sa kabila ng mga dasal at ritual na itinaguyod niya, ang nilalang na ito ay parang wala nang pakialam sa mga puwersang sinubukan nilang kontrolin. Habang ang mga kaluluwa ay sumik sa dilim, isang matalim na boses ang narinig nila mula sa likuran ng nilalang. Ang boses ay nanggagaling mula sa mga labi ng isang hindi buhay na katawan, isang kaluluwa na hindi pa tapos sa paghihiganti. Siya ay hindi lang aswang, ang boses ay malupit at puno ng puot. Siya ay ang pinuno ng lahat ng kaluluwang naglalakbay sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ako ang magpapakita sa inyo ng tunay na kapangyarihan ng aswang. Hindi niyo ako kayang talunin. Tumingin si Tomas kay Aling Rosa at kay Kip. Walang makakapagsabi kung anong susunod na mangyayari. Parang bumangon ang isang bagong puwersa, at ang lahat ng kanilang paghahanda ay tila napapako sa tadhana. Si Kip, na kadalasan ay may tiwala sa sarili, ay nagmukhang natatakot sa harap ng nilalang na ito. Hindi ito isang ordinaryong aswang, sabi niya, ang boses ay puno ng kabang hindi niya kayang itago. Siya ang dahilan ng lahat ng nangyayari. Siya ang pinuno ng mga kaluluwa, at ang kapangyarihan niya ay higit pa sa ating kakayahan. Ang mga espiritu na nakatali sa kanya ay hindi kayang paghiwalayin ng sinuman. Si Aling Rosa, na matagal nang naniniwala sa mga kababalaghan at lumalaban sa mga nilalang ng dilim, ay hindi na nakapagsalita. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pag-asa at takot. Kailangan nating labanan ito, wika niya, ngunit sa kanyang tinig ay naroroon pa rin ang pangambang hindi maitatanggi. Ang takot ni Tomas ay umabot sa rurok. Kung ang nilalang na kanilang kaharap ay ang pinuno ng mga kaluluwa, paano nila siya matatalo? Kung siya ang tagapagtanggol ng madilim na puwersa, paano nila hihiwalayan ang mga kaluluwang nakatali sa kanya? Sa isang iglap nagbago ang lahat. Ang kagubatan ay nagiging isang walang hanggan na tunel na walang katapusan. Ang nilalang na ito ay hindi tumigil sa paglapit sa kanila, at bawat hakbang ay nagdudulot ng isang puwersa na parang isang pagyanig ng lupa. Tumingin si Tomas sa paligid, wala nang ligtas, wala nang matatakasan. At sa huling sandali ng kanyang pag-aalinlangan, natagpuan niya ang isang misteryosong simbolong sumik sa dilim. Ang simbolo ay kumikislap sa ilalim ng lupa. Ngunit hindi pa rin siya sigurado. Ano ang ibig sabihin nito? At ano ang magiging kalalabasan ng labanan? Sa ilalim ng dilim ng kagubatan, ang simbolo na kumikislap sa lupa ay nagsimulang magbago, parang isang piraso ng mga sinaunang pahina ng isang aklat na hindi kayang basahin ng sinuman.
Si Tomas, na puno ng takot at kalituhan, ay napaluhod sa harap ng simbolo. Sa kabila ng mga kaluluwang nagmumulto sa paligid nila, at ng matinding lakas ng aswang na ngayon ay nasa kanilang harapan, si Tomas ay naramdaman ang isang kakaibang puwersa na sumasakop sa kanyang katawan. Hindi siya sigurado kung ang nararamdaman niyang lakas ay mula sa takot o mula sa isang mas malalim na bagay na matagal nang nakatago sa kanilang mundo. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Tomas, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. Paano natin magagamit ito? Si Aling Rosa, na patuloy na nakatayo at nagbabayad ng respeto sa mga espiritu, ay tumingin kay Tomas. Iyan ang simbolo ng mga orasyon. Matagal nang nawala ang tunay na kaalaman tungkol sa mga ito, ngunit kapag ang mga kaluluwa ng mga patay ay nagtipon sa isang lugar, ang mga sinaunang puwersa ay muling nagsisilibang. Iyan ang susi. Ang orasyon na nakapaloob diyan ay makakatulong sa atin upang palayain ang mga kaluluwang nakatali sa aswang. Kahit na hindi pa rin sigurado si Tomas kung paano gagamitin ang simbolo, ang mga kaluluwa sa paligid nila ay nagsimula ng magbigay daan. Ang malupit na nilalang sa harap nila, ang pinuno ng mga kaluluwa, ay nagsimulang magbago. Ang kanyang mga mata, na dati kumikislap ng galit, ay nagliwanag ng kaunting takot. Parang may hindi inaasahang kaganapan na nagsimula ng mangyari, at ang aswang, na matagal nang namamayani, ay nagsimulang magdulot ng pagkabahala. Ang mga kaluluwang pinaniniwalaan mong hawak ko, ay hindi ko nakontrolado, wika ng aswang, ang kanyang tinig ay nagbago mula sa malupit at puno ng puot, sa isang tono ng takot. Ito ay nangyayari imposible, ang lihim ng mga kaluluwang ito ay hindi mo na kayang pigilan, sagot ni Aling Rosa. Sila ay muling makakamtan ang kapayapaan. Tulad ng isang sigaw na mula sa mga kaluluwa, ang simbolo sa lupa ay nagsimulang magningning ng mas maliwanag. Isang liwanag na nagmula sa gitna ng kagubatan, at sa bawat pulso ng liwanag, ang aswang ay parang unti-unting natutunaw. Ang mga kaluluwa ng mga patay na pinaniniwalaan niyang hawak, ay nagsimulang lumabas mula sa dilim. Hindi na sila mga anino o multo, kundi mga kaluluwang muling nagkaroon ng kapayapaan. Si Tomas, na sa mga sandaling iyon ay nag-aalangan, ay nakaramdam ng isang biglaang pag-asa. Ang orasyon at simbolo na nakatago sa ilalim ng lupa ay isang sinaunang kaalaman na matagal nang nawala, ngunit sa mga kamay ni Aling Rosa at ng kanilang tapang, ito ay muling nabuhay. Ang aswang, na nagsimulang mawalan ng lakas, ay napilitang umatras, ang kanyang katawan ay parang binabalutan ng mga kaluluwa na pinalaya nila mula sa kanyang pagkontrol. Sa isang huling sigaw, ang aswang ay naglaho sa dilim ng kabubatan. Ang mga kaluluwang dati naglalakbay sa pagitan ng buhay at kamatayan ay unti-unting nagsimulang maglakbay patungo sa kanilang tunay na tahanan, ang kaharian ng mga patay. Ang kagubatan, na matagal nang tinitirhan ng mga nilalang ng dilim, ay muling naging tahimik. Ang mga puno, na dati nangangalumbaba, ay nagsimulang magbalik sa kanilang normal na kalagayan. Si Kip, na matagal nang tahimik sa kabila ng lahat ng nangyari, ay huminga ng malalim at tumingin kay Tomas. Hindi ko inasahan na magagawa natin ito, wika niya. Kahit ako, hindi ko akalain na ang mga kaluluwang pinaniniwalaan kong kontrolado ng aswang ay may kakayahang muling makamtan ang kalayaan. Si Tomas, na ngayon ay nakatayo sa harap ng kabubatan na muling napanumbalik, ay nalamnan ng isang malalim na pagninilay. Hindi niya inakalang makakayanan nilang malampasan ang pinakamadilim na pagsubok ng kanilang buhay. Ang takot na nagsimula sa kanyang puso ay pinalitan ng tapang at pag-asa. Kaya pala, ang pinakamalalim na lihim ng kagubatan ay hindi nakatago sa mga nilalang ng dilim,
kundi sa mga espiritu na matagal nang naghintay ng pagkakataon upang mapalaya. Ang takot ay hindi ang kalaban. Ang kalaban ay ang ating sarili, ang ating sariling takot sa hindi natin alam. Ang liwanag mula sa simbolo ay dahan-dahang naglaho, at ang kagubatan ay nagsimulang magbalik sa normal nitong kalagayan. Si Aling Rosa, na sa kabila ng lahat ng laban, ay nakatagpo ng kapayapaan sa kanyang puso, ay tumingin kay Tomas at nagsabi, ito ang tunay na kahulugan ng pagtanggap. Hindi lahat ng laban ay kailangang ipanalo sa pamamagitan ng lakas. Minsan, ang kailangan lang ay ang tamang kaalaman at ang lakas ng loob na harapin ang ating mga takot. Habang sila ay nagsimulang maglakad palayo mula sa kabubatan, natutunan nila na ang bawat nilalang, pati na ang mga aswang at kaluluwa, ay may lugar sa mundo ng mga buhay at patay. Minsan, ang tunay na laban ay hindi laban sa mga nilalang ng dilim, kundi laban sa ating sariling takot, at sa huli, ang pag-unawa sa ating pagkatao.